Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another Awit Gamer content. Pero ito dati ko pa kasing kino-cover si Awit Gamer and nagulat ako Mga rito sa dati kaibigan, kong content. Yung lumang ako, yung Kuya Michael, Kuya Michael, aray ko. Ang payat ko pa rito my guys, kaso ganun talaga. Ayan panoorin nyo lang to pero natutuwa ako kasi ang conclusion ko din dito is demo account yung gamit ni Awit Gamer. Pero panoorin nyo na lang. Konti lang, parinig kung lang konti. malaki yung pusta ng influencer. So, pag may nakita kayong influencer na naglalaro nito, malamang sa malamang ay bayad yung mga yon at malamang sa malamang pera ng PHL Win yung ginagamit nila para ma-entice kayong tumaya. Ayun. Okay, so mga kamads, mga kaibigan, babalikan natin yung dating content ni Awit Gamer. And gusto ko lang sanang paintindi sa inyo on how this might affect you psychologically miski hindi kayo actively na tataya, okay? Kasi may mga psychological factor yan eh. Okay, so yung ABC ng behavioral psychology, ABC na tinatawag. Antecedent, behavior, and change. I think that is the definition or yung pinaka-basic nito. Antecedent, yan yung in a way stimulus or yan yung bagay na na pwedeng mag-change yung behavior mo in time. Okay, so mamaya i-explain natin yan within the context of this video ni Awit Gamer. So simulan na nating manood. Okay. Mas solid yun, men. Yan, ito. Wow. Hey, Palang okay. yan, syempre. Pero agad natin. Mas solid yun, men. Dami. Alright, dami Wow. Ayan. Wow. Yan, boy. Dami. Okay, so ganito yan. Legit yan, nagaling yan sa Philwin. Kaso ang tanong ba, galing ba yan sa pananaya at pananalo, okay? Sasabihin ko na sa inyo, siguro may kasi 80-20 rule sa mga usually ganun ko tinitingnan to para madaling i-visualize. Ibig sabihin sa 100 tao, 20 lang yung nananalo ng malaki or nananalo at least. Tapos dun sa 20 na yon, dalawa lang yung nananalo ng sobrang laki. Ganun kasi sa sugal eh. Walang talagang totoong panalo dyan kung hindi yung nagpapalaro. Kasi nagpapalaro, kumukuha lang siya ng kumukuha ng certain percentage ng taya ng mga tao. So they don't lose. They just have to operate. And yung mga online casinos are pretty much raking in easy money kasi nga wala silang linalabas na pera except yung operation cost nila. And especially if hindi sila nagbabayad ng tax or hindi sila registered sa PAGCOR, so mas malaki yung kita nila. This is why yung mga online casinos ngayon are thriving really, really hard. Okay? Tuloy natin. Tuloy yan, no? Grabe, no? Akala nyo peke. Pauna pa lang yan, syempre. Pauna pa lang yan. Hindi pa. Yan, totoo yan. Masasabi ko na totoo talaga yung kitaan sa mga online casino. So, nakita nyo yung mga paborito nyong streamers, di na lang ako magbabanggit ng pangalan. Nag-shift sila because it's that malaki talaga. Okay. In a week, yung iba dyan na kumikita ng milyon. In a week. Okay. Siguro 1.8, 2M, ganyan. That's why they keep on playing that. Kasi nga, future secured na sila eh. Isang taon na paglalaro niyan, isipin mo kung nakaka 10M per month ka. Or 8M per month. Wag na nga 2 million, 1 million per month na lang. In 12 months, that's 12 million pesos. So, di ba, paldong-paldo ka na doon. Lalo na kung yung lifestyle mo ay hindi naman ganun kataas. Di ba, you're living below your means. So, I'm just saying sa inyo that this could be enticing, pero you should be using your brain. Use your critical thinking dito. This is the antecedent na tinatawag natin. Okay? Ayan yung isang antecedent natin, yung para for the change of behavior. Kasi paano ba kumita ng malaki? Gusto ko yan. Anong kailangan kong gawin? So, ang sasabihin nila sa inyo is, ito na, pupunta na tayo doon sa another factor in
in you trying to change your behavior. So yun yung A, oh. Naging 200,000 na. Grabe, napakasaya dito. Kahit 1,000 yung pera mo, pwede mong palaguin. So tara, tuturuan ko kayo. Ito yung B, behavioral change, gambling. So para makuha mo yung antecedent A pera, kailangan mo ng B, behavioral, ng mag-gamble para makuha mo yung C, yung goal mo, or mag-change yung ano mo, yung life mo, 'di ba? Tumaya ka. Pero all it introduces you is an addiction. Okay? Sorry to tell you, sila kahit di sila maglaro, kikita yung mga yan basta nagsa-sign up ka. And towards the end of this video, mga kamatis, mga kaibigan, may kukwento ako sa inyo. Kasi yung kaibigan ko, naitago na lang natin siya sa codename Kalbo, ay tinuruan niya ako or sinabi niya sa akin yung machinations nitong Philwin na to. So, salamat kay Kalbo. Okay, tuloy natin. Ngayon, 200,000 na yan ha. Punta tayo sa Minds Game. Sa mga gusto nga pala na itong apps na to, nasa comment section po yung link. Okay? Mag-download, mag-register na kayo. Tignan nyo kung gaano karami naglalaro sa akin. So, syempre, eto Yan, na. no, doon pa lang, paldo na siya doon eh. Kasi nga maraming naglalaro sa kanya. So, this is the behavioral change na ini-introduce niya sa inyo. Hindi niya kailangan kayong, kailangan niya lang ipakita na naglalaro siya. Kailangan niya lang ipakita yung mga yan and it could induce a behavioral change sa inyo. So, pag nagsimula kayo maglaro niya, pag nalulung kayo, GG kayo dyan, okay? Uulit-ulitin ko, yung pagsusugal, walang nananalo dyan ng sobrang laki. Isipin nyo yung 80-20 rule, okay? Ulitin natin yung 80-20 rule na yan, okay? Sa 100 na nagsusugal, 80 yung talo dyan, tapos 20 lang yung nananalo. Tapos dyan sa 20 na yan, 2 lang yung big winner talaga. Okay, baka nga isa lang in reality eh. Pero ang laging panalo dyan, yung mga casino, yung mga online casino, lalong-lalo na. Ngayon, ano bang nangyari dito sa Philwin? Bakit nagsarado? Kasi gumawa sila ng website nila na unregulated yung mga laro nila. Ngayon kasi yung mga online casinos ngayon na nakikita nyo nag-i-stream, at least sa kanila regulated na yung mga laro nila. Nakita nyo yung may mga game providers na sila. May third party game providers na sila na yun yung nag-aano sa kanila. Yun yung nagpo-provide ng game sa kanila. Pero yung mga ganito, mga kamatis, mga kaibigan, bullshit yung mga yan. Kasi yung back-end ng developer nila, hawak din nila. So, nakakatakot sumugal dyan kasi pwede nilang i-tweak yung ads. Gets? Kaya nagsarado yung Philwin na yan eh, or ano na yan eh, nalaos na ng tuluyan eh, at lumipat na sa ibang casino tong mokong na to eh. Kasi nga, mamaya, explain ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa 200 minimum deposit nyo. Tuloy natin. Tataya tayo ng malaki agad. Sige, tumaya ka na. Laglang na ako lang. Let's go, running up. 50,000 kaya ako, boy. Eto sana manalo to. Mas nanalo, no? Millionaire tayo dito, boy. Wait lang, refresh natin. Ayan. Okay, tataya tayo ng 50,000. 50,000. Nakakabahan ako. Okay, 50,000. Okay, bet na natin. Okay, alright. Magkano na? 58. Alright. Okay, 100,000, boy. Instant, boy. Boom! Ganun kasimple, 250,000 na yan, boy. Okay na yun kasi obviously may halong acting na yan. So, paano ba nangyari sa Philwin? Bakit biglang nagsarado or wala na, namatay na, biglang nalaos? Ganito kasi yan. Di ba ang minimum, siguro mas maganda, pakinggan pa rin natin siya dyan. 150,000 para mag-cash out, tara. Nyo dito sa loob lang isang araw na yan. Pwede nyo i-minutes. Go! Nasa comment section ng link. Napakasaya na itong laro na to. Tignan mo ako. 200,000 naging 450,000. Laruin nyo na to! Yeah! Kung paano i-withdraw yung sa Minds Game. Tara, paano natin yan? Okay, so teka lang nagtuturo siya mag-withdraw eh. Pero ganito kasi yan. Yung 200 pesos mo, sabi sa akin nung isang naging nag-promote din ito. Yung 100 nun sa'yo, dun sa influencer. So,
Usually kasi ang ngayon kasi ang sistema sa bawat talo ng kunyari nag-deposit silang 100. Ngayon, ito yung ngayon may certain percentage ka doon na cut, okay? Dati, kung nagpasok ng 200 pesos yung mananaya mo, 100 agad doon sa influencer. Kung 1,000 yung pinasok, 500 agad doon sa influencer. So, ang matitira ang house money na lang is 500 pesos. Kaya yung mga tao, sobrang sipag nilang mag-promote ng Philwin, di ba? Alam ko, sino ba? Sila Ato, sino ba? Si Osas yata, nag-promote din ito. Ang problema kasi, nung sinasabi sa akin ni Kalbo to, sabi ko, Kalbo, hindi ba parang Ponzi scheme yan kapag ganon? Kasi, kung kailangan, una muna, paano kikita yung casino kung unang lapag pa lang ng pera ng player ay binabayad na agad sa inyo? Saan siya kukuha ng pondo pambayad doon sa mga tao? Hindi mo naman pwedeng gawin is papaikutin mo lang yung pera. Kaya ang PAGCOR, kailangan meron kang deposit sa kanila tapos meron kang kaakibat na kung ilan yung playing chips mo, kaya mong bayaran yon. Kasi there is a possibility na matalo ka sa isang araw. Kunyari, sobrang swerte ng mga tao. So, dapat may pambayad ka. So, that is why you have to play sa mga trusted na website. Okay? You have to play at least kung ngayon kasi nagkalat na yung mga yan. And some of these people are trying to, to play even grounds. So, gets nyo yun? That's why I'm encouraging you guys to never play in the first place. Pero kung maglalaro kayo, doon na lang kayo sa mga, pumunta na lang kayo sa resorts, pumunta na lang kayo sa Okada, at least doon alam nyo na it's regulated and safe kayo doon. And mahirap yun gawin kasi aalis ka pa sa bahay, magbibihis ka pa, tapos matatalo ka. Baka maging deterrent yon for future behavior, di ba? So, or mas maganda, magstay ka na lang sa bahay. Who cares about this shit, man? Hindi ka na mayayaman dito eh. Payayamanin mo lang yung mga tao rito. So, yun yung nangyari sa Philwin. Ngayon, kompetensya sila ngayon sa mga online casino. Kaya kita nyo, sobra-sobra yung pag-shield nila. Kasi hindi na nila pwedeng gawin yung ginagawa nila dati na 100 sa'yo sa 200. Di na pwede yun eh. So, maliit na percentage na lang para mas-sustainable. Ganun yung kalakaran ngayon. And usually sa talo ng players yon. Kaso, ang akin lang, end of the day, ang kikita pa rin dito ay yung mga kagaya ni Awit Gamer. So kung gusto nyong tulungan yung Pilipinas, wag kayong manood. Una, wag nyong suportahan tong tao na to. Clear, sasabihin ko sa inyo, wag nyong suportahan yung mga yan. Kasi walang dinudulot na mabuti yan dito sa bansa natin. Okay sana kung entertaining eh. Puchik, puro yabang na lang eh, di ba? Yun, gets nyo ba? Sana maintindihan nyo mga kamatis kasi it's been going on for a very long time and hindi ito titigil hanggat may mga sumusuporta pa. Liking, sharing, subscribing to this video, telling this to your friend kung paano gumagana to. Kahit di nyo ako i-quote, kahit sabihin nyo, ako ang nag-discover nito, okay lang. Basta turuan nyo sila kung ano yung nangyayari sa inyo. Sa psychology, sa math, alam nyo na lahat yan. Paulit-ulitin natin. Yun lang naman. Gege mga lods.